Plastic kapirmahan mo. Yan ngayong araw, dudurugin ko ang pangalan mo, huwag kang mangarap makatakas. Sisirain kita mismo sa korte. Ngunit sa gitna ng mapagpasyang paglilitis, kalmadong tumayo si Doktora Lenny at binaligtad ang lahat nang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag sumabog ang katotohanan, sa harap ng hustisya, may matatakbuhan pa. Kaya ang nagplano ng lahat o siya mismo ang dudurugin ng batas na kanyang pinagsamantalahan. Umalingaw-ngaw ang tatlong mabibigat na pukpok ng malyete ng huwes sa loob ng malamig na kwarto ng Regional Trial Court sa Makati. Kasabay ng tunog na yon ay ang pagtalbog ng puso ni Dr. Lenny Villanueva. Nakaupo siya ng tuwid, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang lalaking minsan niyang pinangakuang mamahalin habang buhay. Si Dante. Nakasuot ito ng mamahaling Italian suit. Ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, na dati ay tinititigan ni Lenny, nang may pagmamahal ay punong ngayon ng pandidiri at pagmamalaki. Isang manipis at nakakainsultong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Dante nang magsalita ang kanyang abogado. Your Honor, ang kliyente ko po, na si Ginoong Dante Villanueva, ay matagal nang nagtitiis sa isang malamig at walang kwentang pagsasama. Masiglang pahayag ng abogado ni Dante na si Attorney Garcia, ang boses ay sadyang nilalakasan para umalingaw-ngaw sa buong korte. Si Dr. Lenny Villanueva ay maaaring isang kilalang doktor sa mata ng publiko, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang asawang walang pakialam, laging wala sa bahay at inuuna ang kanyang ambisyon kaysa sa kanyang tungkulin sa pamilya. Kinagat ni Lenny ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa huwes na ang mga gabing wala siya sa bahay ay mga gabing nag-oopera siya ng mga sanggol na may butas sa puso. Mga gabing sinusubukan niyang magsalba ng buhay habang ang asawa niya ay nagpapakasarap sa mga exclusive club sa Bonifacio Global City. Bukod pa rito, Your Honor, patuloy ni Attorney Garcia na may halong pangungutya sa tono, hindi lingid sa kaalaman ng lahat, ang pinagmulan ng respondent. Siya ay galing sa isang simpleng pamilya sa probinsya bago siya naging bahagi ng pamilya Villanueva. Ang yaman at estado na tinatamasa niya ngayon ay utang niya sa apelyido ng aking kliyente. At ngayon, sinusubukan niyang angkinin ang kalahati ng yaman ng mga Villanueva na hindi naman niya pinaghirapan. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na paulit-ulit na ibinabaon sa dibdib ni Lenny. Napasulyap siya kay Dante. Bahagyang tumango ang lalaki sa kanyang abogado, halatang nasisiyahan sa pagkakadurog ng pagkatao ng kanyang asawa sa harap ng batas. Bumalik sa isipan ni Lenny ang mga gabi sa kanilang malaking mansyon. Ang mga gabing pagod na pagod siyang umuuwi galing sa ospital, umaasang may yayakap sa kanya. Ngunit sa halip na mainit na kape at yakap mga masasakit na salita ang sasalubong sa kanya. Amoy pampublikong ospital ka na naman, Lenny. Madalas na sabihin ni Dante habang umiinom ng alak na katingin sa kanya mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Kahit anong galing mo sa paghiwa ng puso ng mga pasyente mo, isa ka pa ring probinsyanang nakisalo lang sa yaman ng pamilya ko. Huwag kang masyadong mataas, Lenny. Wala ka kung wala ako. Ginamit ni Dante ang mga salitang iyon sa loob ng 7 taon upang unti-unting tanggalin ang bilib ni Lenny sa kanyang sarili. 7 taon ng pagmamanipula. 7 taon ng paniniwalang baka nga. Tama si Dante na baka nga may utang na loob siya rito dahil tinanggap siya nito sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan. Pero ngayon, tapos na siya. Pagod na siya.
Huminga ng malalim si Lenny at tinapik ang braso ng kanyang sariling abogado na si Attorney Mateo Santos nang mapansin nitong akmang tatayo ito para mag-object. Mateo, mahinang bulong ni Lenny, ang boses ay basag ngunit nagmamakaawa. Hayaan mo na sila. Ayoko na ng mahabang away. Ibigay mo na ang lahat ng gusto niya, pati na ang shares sa mga properties. Pirmahan na natin ang annulment papers. Gusto ko na lang makawala. Gusto ko na lang ng katahimikan. Tumingin si Attorney Mateo sa kanya nang may awa at pagkadismaya. Dr. Lenny, hindi pwedeng ganito. Tinatapakan na nila ang pagkatao mo. Wala siyang karapatang kunin ang mga naipundar mo mula sa sarili mong sahod. Wala na akong pakialam sa pera, Mateo. Mariing sagot ni Lenny, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Gusto ko na siyang mawala sa buhay ko. Tumayo si Attorney Mateo. Your Honor, we object to the opposing counsel's continuous assassination of my client's character. Nandito po tayo para pag-usapan ang legal na paghihiwalay at hatian ng ari-arian, hindi para husgahan ang pinagmulan ni Dr. Lenny Villanueva. Kung gusto ng petitioner na kunin ang mas malaking bahagi ng ari-arian, ang kliyente ko po ay handang makipagkompromiso para lamang mapabilis ang prosesong ito. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Isang mabilis na solusyon. Ibibigay na ni Lenny ang yaman para lang matapos na ang bangungot. Tiningnan ni Lenny si Dante, umaasang makikita niya ang pagpayag dito. Nakuha na nito ang gusto nito. Makukuha na nito ang pera. Makukuha na nito ang kalayaan. Pero nang magtama ang paningin nila, nakita ni Lenny ang pag-iba ng timpla ng mukha ni Dante. Imbes na masiyahan umiling ito ng dahan-dahan, may isang madilim na kislap sa mga mata nito. Hindi lang pera ang gusto ni Dante. Gusto nitong sirain si Lenny ng buong buo hanggang sa wala na itong mukhang maiharap sa mundo. Lumapit si Dante sa kanyang abogado at may ibinulong. Ngumiti ng malapad si Attorney Garcia at tumingin sa Hughes. Your Honor, hindi ganoon kadali ang lahat. Malakas na sabi ng abogado ni Dante. Hindi kami pumapayag sa simpleng kompromiso dahil hindi lamang pera ang issue rito. Ang kliyente ko ay naging biktima ng isang matinding panloloko at kawalan ng moralidad. Kumunot ang noo ni Attorney Mateo. Ano ang ibig mong sabihin, Panero? Kinuha ni Attorney Garcia ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase. Dahan-dahan niya itong binuksan na parang nagtatanghal sa isang entablado. Naramdaman ni Lenny ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. May mali. May napakamaling mangyayari. Your Honor. Patuloy ni Attorney Garcia, itinaas ang isang piraso ng papel. Gusto po naming irehistro ang bagong ebidensya na nagpapatunay na ang dahilan ng pagkasira ng kasal na ito ay hindi ang pagkukulang ng aking kliyente, kundi ang tahasang pakikiapid ni Dr. Lenny Villanueva. Mose. Parang may sumuntok sa sikmura ni Lenny, nawalan siya ng hininga. Objection, Your Honor. Sigaw ni Attorney Mateo galit na nakatayo. This is preposterous. Isang paninirang puri na walang basihan. May basehan po kami, Your Honor. Ganting sigaw ni Attorney Garcia. Inilapag ng abogado ni Dante ang isang malaking litrato sa ibabaw ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Lenny nang makita niya ang larawan. Isang litrato niya na nakasandal sa dibdib ng isang lalaki sa loob ng isang madilim na kwarto. Ang lalaki sa litrato ay si Dr. Mark Perez, ang kapwa niya surgeon sa St. Luke's. Pareho silang walang suot na pang-itaas at ang posisyon nila ay nagpapahiwatig ng isang matalik na relasyon. Umingay ang buong korte. Nagbulungan ang mga tao. Tunog ng mga kamera at shutter mula sa ilang miyembro ng media na pinayagang pumasok sa dulo ng kwarto. Kasabay ng kanyang mga operasyon, inaasikaso rin pala ni Dr. Villanueva ang kanyang mga kapwa-doktor sa loob ng mga hotel rooms. Mapang-asar na dagdag ni Attorney Garcia. Peke yan! Napasigaw si Lenny, hindi na napigilan ng sarili.
Tumayo siya, ang mga kamay ay nanginginig na nakaturo sa litrato. Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman ginawa yan. Edited ang litratong yan. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang litratong yon marahil ay kinuha mula sa isang medical conference at malisyosong minanipula ng isang professional. Order in the court. Ganting pukpok ng huwes sa kanyang malyete. Order in the court. Napaupo si Lenny nang hihina. Tiningnan niya si Dante. Nakaupo pa rin si Dante ng komportable nakahalukip-kip. Tiningnan siya nito mula sa kabilang mesa at pilit na ginagalaw ang mga labi nang walang tunog. Nabasa ni Lenny ang sinabi nito, "Tapos ka na." Humagulgol si Lenny, ang dibdib ay parang pinupunit sa tindi ng sakit, kahihiyan at galit na nararamdaman. Ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa ay handang gumamit ng pinakamaruming paraan para lang sirain ang nag-iisa niyang pinakaiingatan, ang kanyang dignidad. Habang iniaabot ng clerk ng korte ang kopya ng peking litrato, kay Attorney Mateo, alam ni Lenny na hindi na ito isang simpleng hiwalayan, isa na itong digmaan. At sa digmaang ito, tinanggalan siya ng armas, binilisan ng pag-asa, at iniwang nag-iisa. Hindi pa rin humuhupa ang ugong ng mga bulungan sa loob ng korte nang sa pilitang hilahin ni Attorney Mateo si Lenny palabas ng silid. Para siyang isang anino na naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, maliwanag, ngunit wala siyang maramdaman, kundi ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng gusali ay parang pagtapak sa mga bubog. Ramdam niya ang mga tingin ng mga taong nadadaanan nila. Ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Ang larawang yon, ang peking larawang yon ay parang isang tatak na ngayon ay nakadikit sa kanyang noo. "Dr. Lenny, makinig ka sa akin," mariing sabi ni Mateo nang makarating sila sa parking lot. "Huwag kang bibigay. Iyan ang gusto ni Dante. Gusto kanyang makitang lugmok para hindi ka na makalaban." Napahawak si Lenny sa pinto ng kanyang kotse. Ang kanyang paningin ay bahagyang nanlalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. "Paano ako lalaban, Mateo? Nakita mo ba ang mga mata ng mga tao doon? Nakita mo ba kung paano ako tingnan ng huwes? Isang segundo lang ginawa nilang basura ang 7 taon ng pagsisilbi ko bilang doktor. Patutunayan nating peke ang litratong yon. Magbabayad ang kung sino mang gumawa niyan." Sagot ni Mateo, ngunit bakas din sa boses nito ang tensyon. "Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi tayo pwedeng maupo lang at umiyak." Tumango si Lenny, kahit na sa loob niya ay parang gumuho na ang mundo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho pauwi sa maliit na apartment na tinutuluyan niya simula nang maghiwalay sila ni Dante. Ang mansyon ng mga Villanueva ay hindi na niya matatawag na tahanan. Isa na lamang itong alaala ng isang kulungan na gawa sa ginto. Pagdating sa apartment, hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa halip, isang kakaibang klase ng kaba ang bumalot sa kanya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang isang lumang laptop na minsan ay naiwan ni Dante sa kanyang mga gamit noong huli itong bumisita para kumuha ng ilang papeles. Hindi ito ginagamit ni Dante, ngunit alam ni Lenny ang password nito dahil pet sa iyon ng kaarawan ng paboritong aso ni Dante. Sa panginginig ng mga daliri, binuksan niya ang device. "Diyos ko, tulungan niyo po ako." Bulong niya sa dilim. Nagulat siya nang makitang nakasync pa rin ang ilang messaging apps ni Dante sa laptop. Ang unang bumungad sa kanya ay isang group chat na ang pangalan ay The Inner Circle. Binubuo ng mga kababata ni Dante na galing din sa mga mayamang pamilya. Binasa ni Lenny ang mga mensahe mula noong nakaraang buwan. Ang bawat salitang nababasa niya ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. "Bro, kailan mo ba tuluyang itatapon ang daga na iyan?" Galing probinsya, tanong ng isa sa mga kaibigan ni Dante. Ang sagot ni Dante ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lenny. Konting tiis na lang.
Pinapatuyo ko pa ang mga bank accounts niya. Akala niya siguro, sapat na ang pagiging doktor niya para mapantayan ang pangalan ko. Gagamitin ko lang siya hanggang sa makuha ko ang lahat ng gusto ko, tapos ay ibabalik ko na siya kung saan siya nanggaling sa putikan. Nabitawan ni Lenny ang mouse ng computer. Ang lalaking niyakap niya, gabi-gabi ang lalaking ipinagluto niya at inalagaan. Nung may sakit ay ganito pala ang tingin sa kanya. Isang gamit, isang laruan, isang mababang uri ng nilalang na kailangang linisin. Ngunit hindi lang iyon ang nahanap niya. Habang tinitingnan ang mga file, nakakita siya ng isang folder na may pamagat na property transfer. Sa loob nito ay may mga scanned documents ng mga bank transfer. Nanlaki ang mga mata ni Lenny. May mga transaksyon na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, 10 milyong piso na lumabas mula sa kanyang personal na savings account. Ang lagda sa dokumento ay kamukhang-kamukha ng kanyang pirma, ngunit alam niyang hindi siya ang nag-utos nito. Ang pera ay inilipat sa isang kumpanya na nagmamay-ari ng isang unit sa The Grand Solitaire, isang ultra-luxury condominium sa Rockwell, Makati. At ang pinakamasakit, ang petsa ng pagbili ay eksaktong araw ng kanilang wedding anniversary noong nakaraang taon. Noong gabing iyon, binigyan siya ni Dante ng isang simpleng kwintas at sinabing kailangan nilang magtipid dahil sa investments. Ang kapal ng mukha mo, Dante. Bulong ni Lenny ang kanyang galit ay unti-unti nang nangingibabaw sa kanyang takot. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Hindi na siya makakapaghintay bukas. Kailangan niyang makita kung ano ang binili ni Dante gamit ang kanyang pinaghirapang pera. 10:00 na ng gabi nang makarating siya sa The Grand Solitaire dahil ang kotse ni Lenny ay nakarehistro pa rin bilang isa sa mga sasakyan ng pamilya Villanueva. Hindi siya nahirapang pumasok sa parking area. Ang guard ay magalang pa siyang binati sa pag-aakalang isa siyang bisita ng asawa. Umakyat siya sa 32nd floor. Ang bawat tunog ng elevator ay parang tibok ng isang bombang malapit nang sumabog. Nang huminto ang elevator, lalong tumindi ang panginginig ng kanyang mga kamay. Unit 3205. Huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Walang sumasagot. Nag-doorbell siya ulit ng mas matagal. Maya-maya narinig niya ang pag-ikot ng lock. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng manipis na sutlang pantulog. Maputi bata. At may maamong mukha si Bianca Lorenzo, ang anak ng isa sa mga business partners ni Dante. Sino sila? Maarteng tanong ni Bianca habang hinihimas ang kanyang leeg. Hindi nakapagsalita si Lenny. Ang lahat ng galit na inipon niya ay parang nawala nang makita niya ang nasa likuran ni Bianca. Sa isang silya, sa tabi ng pinto, nakapatong ang isang maliit na baby jacket. Kulay asul ito, may burda ng maliit na bituin sa gilid. Tumigil ang mundo ni Lenny. Kilala niya ang jacket na yon. Siya ang bumili niyon. Iyon ang jacket na binili niya para sa anak ng kanyang matalik na kaibigan na pumanaw dahil sa sakit sa puso noong nakaraang taon. Nawala ang jacket na yon sa kanilang bahay ilang buwan na ang nakakaraan at akala ni Lenny ay naisama sa mga donasyon. Ngunit hindi yun ang pinakanakakagulat. Mula sa loob ng unit, narinig ni Lenny ang isang boses ng bata. Isang maliit na batang lalaki, marahil ay 2 taong gulang ang lumapit kay Bianca at yumakap sa binti nito. Ang bata ay suot ang kaparehong asul na jacket at ang mukha ng bata. Ang mga mata, ang hugis ng ilong at ang paraan ng pagngiti nito. Hindi na kailangan ng DNA test. Alam ni Lenny ang mukhang iyon. Iyon ang mukha ni Dante Villanueva noong bata pa ito base sa mga lumang album na nakita niya sa mansyon. Diyos ko. Napahawak si Lenny sa pader para hindi matumba. Miss Lorenzo, sino yan? Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa loob ng kwarto. Ang boses na yon na kanina lang ay narinig niyang humuhusga sa kanya sa korte.
Lumitaw si Dante sa pintuan, nakasuot lamang ng bathrobe. Nang makita niya si Lenny, ang kanyang mapangaping mamamngiti ay biglang napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag, isang halo-halong gulat-galit at tila ba nahuling magnanakaw. Tumingin si Lenny kay Dante, pagkatapos ay sa bata, at huli ay kay Bianca. Ang sakit na naramdaman niya sa korte ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman niya ngayon. Ginamit mo ang pera ko. Ang boses ni Lenny ay halos pabulong na lang dahil sa tindi ng emosyon. Ginamit mo ang pinaghirapan ko para buhayin ang pamilyang ito habang tinatawag mo akong baog at walang kwenta sa loob ng 7 taon. Humakbang si Dante palabas at marahas na isinara ang pinto. Sa likod niya iniwan si Bianca at ang bata sa loob. Ang kanyang mukha ay mabilis na bumalik sa dati nitong pagiging malupit. Umalis ka rito, Lenny. Banta ni Dante. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng lason. Wala kang ebidensya na pera mo ang ginamit dito. At kung may sasabihin ka man sa korte, sino ang maniniwala sa isang doktorang nahuling nakikipagtalik sa ibang lalaki? Ngumisi si Dante, isang ngising parang demonyo. Huwag mong subukang sirain ang pamilyang ito, Lenny. Dahil kung gagawin mo yon, titiyakin ko na hindi ka lang mawawalan ng lisensya. Titiyakin ko na mabubulok ka sa kulungan. Habang nakatitig si Lenny sa asawa, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Hindi na ito luha. Hindi na ito pighati. Ito ay ang malamig at matalim na pagnanais para sa hustisya. Nanatiling nakatayo si Lenny sa labas ng Unit 3205 kahit na dahan-dahan nang sumara ang pinto sa harap ng kanyang mukha. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang klase ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Isang galit na kasing init ng baga at kasing talas ng scalpel. Bago tuluyang sumara ang pinto, muling lumitaw ang mukha ni Bianca Lorenzo mula sa siwang. Wala na rito ang bakas ng pagkagulat. Sa halip, isang mapang-uyam na tingin ang ipinukol nito kay Lenny. Huwag ka nang mag-eskandalo rito, Doktora Villanueva. Bulong ni Bianca, ang boses ay puno ng lason. Hindi mo ba naiisip pinili ako ni Dante dahil sa akin naramdaman niyang lalaki siya? Hindi tulad sa iyo na palaging amoy gamot at palaging mas inuuna ang mga batang pasyente kaysa sa sarili mong asawa. You were never a wife, Lenny. You were just a bank account with a medical degree. Napasinghap si Lenny. Ang perang ginamit niyo para sa unit na ito, ang perang ipinambibili niyo ng mga gamit para sa anak niyo, galing iyon sa akin. Magnanakaw kayo. Tumawa ng mahina si Bianca. Magnanakaw o Lenny, inabot lang sa amin ang pera. At sa tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Luhaan magulo ang buhok at malapit nang mawalan ng lisensya. Mas mabuting umuwi ka na lang sa probinsya nyo at doon magluksa. Malakas na isinara ni Bianca ang pinto. Ang tunog ng pagkandado ng pinto ay tila isang hudyat kay Lenny. Sa loob ng 7 taon, hinayaan niyang tapakan ni Dante ang kanyang dangal dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay pagtitiis. Pero ang madamay ang kanyang pinaghirapang pera, ang perang binuo niya para sa isang mas malalim na layunin, ay isang hangganan na hindi niya hahayaang malampasan. Dali-daling bumaba si Lenny sa parking lot. Ang kanyang isip ay parang isang computer na mabilis na nagpoproseso ng impormasyon. Hindi sapat ang nakita niya sa laptop ni Dante. Kailangan niya ng pisikal na pruweba. Sa halip na umuwi sa kanyang apartment, nagmaneho siya patungo sa St. Luke's Medical Center. Kahit na gabi na ang ospital ay tila hindi natutulog. Ngunit hindi sa operating room ang tuloy niya. Dumiretso siya sa administrative wing sa opisina ng Puso ng Bata Foundation, ang charity foundation na itinayo niya 5 taon na ang nakakaraan para tustusan ang operasyon sa puso ng mga batang mahihirap. Bilang founder at chairperson, may sarili siyang susi sa records room.
Madilim ang paligid, tanging ang mga emergency lights lang ang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Ang amoy ng lumang papel at antiseptic ay sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang file cabinet ng financial reports para sa kasalukuyang taon. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagbuklat ng mga pahina. Hindi maaari. Bulong niya. Nakita niya ang mga disbursement vouchers. May mga tseke na inisyu para sa medical supplies at equipment maintenance, ngunit ang mga halaga ay hindi tugma sa karaniwang gastos. 5 milyong piso rito, 8 milyong piso doon. Kinuha niya ang isa sa mga voucher at inilapit sa liwanag ng kanyang cellphone. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang kanyang sariling lagda. Namilog ang mga mata ni Lenny. Ang pirma ay halos perpekto. Ang bawat kurba ng L at ang tuldok sa E ay kopyang-kopya. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. Noong petsang nakasaad sa voucher, nasa labas siya ng bansa para sa isang medical convention. Dante, anong ginawa mo? Naramdaman ni Lenny ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang siya ninanakawan ni Dante. Ginagamit nito ang foundation para mag-launder ng pera. Ang perang dapat sana ay nagligtas sa buhay ng mga sanggol na nasa waiting list para sa surgery ay napunta sa luho ni Bianca at sa anak nito. Biglang pumasok sa isip ni Lenny ang mas malaking panganib. Kung magkakaroon ng audit ang Bureau of Internal Revenue o ang Securities and Exchange Commission, siya ang mananagot. Siya ang chairperson. Ang pangalan niya ang nasa bawat dokumento. Masisira hindi lang ang kanyang reputasyon, kundi ang kanyang buong karera. Maaari siyang makulong dahil sa plunder at embezzlement. Ito ang master plan ni Dante, ang gawin siyang kalasag habang ninanakaw ang lahat mula sa kanya. Hayop ka, Dante. Nanggagalaiting sabi ni Lenny. Ang kanyang mga luha ay natuyo na pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhaan ng litrato ang bawat pekeng voucher. Habang ginagawa yon, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito nang may halong kaba. Gising ka pa pala, Lenny? Ang boses ni Dante ay kalmado, halos malambing, ngunit may halong pananakot. Nasaan ka, Dante? Tanong ni Lenny, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Huwag mo nang alalahanin kung nasaan ako. Ang dapat mong alalahanin ay ang mga dokumentong hawak mo ngayon sa opisina ng foundation. Sagot ni Dante. Alam kong nandoon ka. Nakita ka ng security sa CCTV. Napalingon si Lenny sa sulok ng silid kung saan naroon ang maliit na kamera. Magnanakaw ka, Dante. Ginamit mo ang pera ng mga batang may sakit. Para sa kabit mo, peke, ang lahat ng pirmang ito. Sigaw ni Lenny. Narinig niya ang mahinang tawa ni Dante sa kabilang linya. Peke, sa mata ng batas, Lenny, ikaw ang pumirma niyan. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang babaeng sira ang reputasyon dahil sa iskandalo ng pakikiapid. Itatambak ko sa'yo ang lahat ng kasong ito, Lenny. Mawawalan ka ng lisensya, mawawalan ka ng yaman, at mabubulok ka sa correctional. Huminto si Dante sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa mas malamig na tono. Pero maaari nating iwasan ang lahat ng yan. Simple lang ang gusto ko. Sa susunod na hearing, pirmahan mo ang waiver. Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo sa Villanueva Holdings, ang mga lupa sa Tagaytay, at ang bahay sa Forbes. Umalis ka sa buhay ko nang walang dala at ititigil ko ang pag-leak ng mga records ng foundation sa media. Binibigyan kita ng 24 na oras, Lenny. Dagdag ni Dante. Isipin mo nang mabuti ang iyong kalayaan o ang iyong pride. Pinatay ni Dante ang tawag. Nanatiling nakatayo si Lenny sa dilim, hawak ang mga ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak. Ang katahimikan ng opisina ay tila sumasakal sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Lenny na wala na siyang babalikan. Ang buhay na binuo niya sa loob ng 7 taon ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kadiliman,
Isang mukha ang lumitaw sa kanyang alaala. Isang mukha ng isang babaeng matagal na niyang hindi nakakausap, ang babaeng nagsabi sa kanya noon na ang mga Villanueva ay mga lobong nakasuot ng tupa. Hindi ako susuko ng ganito lang, Dante. Bulong ni Lenny sa hangin. Hindi mo pa kilala kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat ko. Dali-daling nilisan ni Lenny ang opisina. Hindi na siya babalik sa kanyang apartment. May isang lugar na kailangan niyang puntahan, isang lugar na kahit si Dante ay hindi mangangahas na pasukin. Inisandal ni Dante Villanueva ang kanyang likod sa mamahaling leather chair sa loob ng penthouse sa The Grand Solitaire. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang baso ng 1,982 Chateau Lafite. Rothschild ang bango ng alak ay tila isang insenso ng tagumpay para sa kanya. Mula sa malaking glass window, tanaw niya ang nagniningning na mga ilaw ng Makati. Para sa kanya ang mundong ito ay kanya isang palaruan kung saan siya ang gumagawa ng batas. Cheers, my love. Masayang sabi ni Bianca na dahan-dahang lumapit sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Ang galing mo kanina sa korte, hindi man lang nakasagot ang asawa mo. Ngumisi si Dante, isang nangising puno ng panunuya. Asawa Bianca si Lenny ay hindi kailanman naging asawa sa paningin ko. Isa lang siyang probinsya ng sinuwerte dahil napansin ko, akala niya siguro dahil lang sa naging doktor siya at nakapag-aral ay kapantay na niya ang dugo ng mga Villanueva. Ininom niya ang alak at naramdaman ang init nito sa kanyang lalamunan. 7 taon ko siyang tiniis, Bianca. Ang amoy ng ospital, ang pagiging masyadong seryoso niya sa trabaho, ang mga gabing wala siyang ibang bukang bibig, kundi ang mga pasyente niyang hampas lupa. Nakakasuka. Tumawa si Bianca at naupo sa kandungan ni Dante. Pero ngayon wala na siyang kawala. Nahanap mo na ba ang lahat ng kailangan natin sa foundation? Higit pa sa kailangan natin, sagot ni Dante habang hinahaplos ang buhok ni Bianca. Ang tanga ni Lenny. Masyado siyang nagtiwala sa akin sa mga papeles. Hindi niya alam na habang busy siya sa pagliligtas ng mga batang walang kinabukasan, dahan-dahan ko nang nililinis ang mga accounts niya. Kinuha ni Dante ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang mensahe mula sa isa niyang tauhan sa loob ng ospital. Ang mga Villanueva ay may malaking impluensya sa board of directors ng St. Luke's. Isang tawag lang niya, isang donasyon dito at doon at madaling napaikot ang sitwasyon laban kay Lenny. Inayos ko na ang lahat. Bulong ni Dante, ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanya. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagtapak niya sa ospital, ang mga kamay na ipinagmamalaki niyang nakakapagligtas ng buhay ay hindi na muling makakahawak ng scalpel. Ang talino mo talaga, Dante, sabi ni Bianca. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa bata? Paano kung gamitin niya yon laban sa atin? Tumawa ng malakas si Dante, isang nakakangilong tawa. Sino ang maniniwala sa kanya? Sa mata ng lahat siya ang babaeng nangaliwa. Ang mga litratong yon ay sapat na para burahin ang anumang sasabihin niya. At ang mga dokumento sa foundation, iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang karera. Tumayo si Dante at lumakad patungo sa mesa kung saan naroon ang kanyang laptop. May tinawagan siyang muli, isang mataas na opisyal sa ospital. Direktor, handa na ba ang lahat? Tanong ni Dante sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Gusto ko sa pinaka-embarrassing na paraan niyo siya kukunin. Gusto ko makita ng lahat ng kasamahan niya kung anong klaseng kriminal ang itinatago niya sa likod ng kanyang puting gown. Matapos ang tawag, humarap si Dante kay Bianca na may kasamang tagumpay sa kanyang mga mata. Bukas, Bianca, ang reyna ng operating room ay magiging isang pulubi sa lansangan. At matapos nating makuha ang lahat ng shares niya, tayo naman ang magsasaya sa Tagaytay. Hindi na natin kailangang magtago. Kinuha ni Dante ang isang makapal na folder ng mga pekeng financial records. Pinag-aralan niyang mabuti ang bawat detalye para sa susunod na hearing. Alam niyang sa oras na ilabas niya ito,
Wala nang magagawa si Lenny, kundi ang sumuko. Para kay Dante, ang buhay ay isang laro ng chess. At sa puntong ito, na-checkmate na niya ang kanyang asawa. Isang hampas lupa na naging doktor. Akala niya siguro ay ginto na siya. Nibulong ni Dante sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Pero ang basura, kahit balutin mo pa ng seda, basura pa rin. Kinabukasan sa St. Luke's Medical Center, si Dr. Lenny ay kasalukuyang nasa scrub room naghahanda para sa isang maselan na pediatric heart surgery. Wala siyang tulog at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Ngunit sa oras na hawakan niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang focus ay nananatiling matatag. Para sa kanya ang operating room, ang tanging lugar kung saan hindi siya maaabot ng kamandag ni Dante. Dr. Villanueva, handa na po ang pasyente, sabi ng isang nurse. Tumango si Lenny. Sige, magsimula na tayo. Kakalabas lang niya ng scrub room at papasok na sana sa main operating theater nang biglang bumukas ang malaking double doors ng surgical wing. Hindi ito ang kanyang surgical team. Ang bumungad sa kanya ay si Director Alcacid, ang medical director ng ospital, kasama ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis at 3 gwardya. Napatigil si Lenny. Ang lamig ng aircon sa ospital ay tila naging yelo sa kanyang balat. Direktor Alcacid, anong ibig sabihin nito? May operasyon ako. Nalilitong tanong ni Lenny. Dr. Villanueva, ang boses ng direktor ay malamig at walang emosyon. May natanggap kaming formal na reklamo at ebidensya ng malakihang paggamit ng pondo ng foundation para sa pansariling interes. At may utos din mula sa board na pansamantala kang suspindihin sa lahat ng iyong medical duties, effective immediately. Ano? Halos mawalan ng boses si Lenny. Hindi totoo yan. Paka na lang ito ni Dante. Doktora, sumama na po kayo ng mahinhin, sabi ng isa sa mga pulis habang lumalapit sa kanya. May warrant kami para sa search and seizure ng inyong mga gamit sa opisina. Sa paligid ang mga nurses at iba pang mga doktor ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga mata nila na dati ay puno ng respeto ay puno na ngayon ng pagdududa at panghuhusga. Nararamdaman ni Lenny ang pag-ikot ng paligid, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karera, at ang buhay ng sanggol na nasa loob ng operating room, lahat ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Director Alcacid ay parang isang mabigat na hampas ng maso na dumudurog sa bungo ni Lenny. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang surgical gown, ang mga kamay na nakataas pa dahil galing sa pag-scrub mga kamay na handa sanang magdugtong ng buhay, ngunit ngayon ay tila naninigas sa hangin. Suspindido dahil sa pagnanakaw, ang boses ni Lenny ay halos isang pabulong na lang puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi lang suspension, Doktora Villanueva. Malamig na dugtong ng pulis na nasa tabi ng direktor. Kailangan niyo kaming samahan sa inyong opisina para sa investigasyon. May mga dokumentong nag-uugnay sa inyo sa malakihang paglilipat ng pondo mula sa puso ng Bata Foundation patungo sa mga personal na accounts. Naramdaman ni Lenny ang init ng mga luhang nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa paligid. Ang mga nurses na dati ay masayang bumabati sa kanya tuwing umaga. Ang mga kapwa niya doktor na humahanga sa kanyang galing ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero, isang kriminal. Direktor, alam niyo kung paano ako magtrabaho? Pagsusumamo ni Lenny ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ako ng pasyente sa loob. Ang sanggol na yon, kailangan niya ang operasyon ngayon. May ibang doktor nang kinuha ang pamilya ng pasyente, Dr. Villanueva. Sagot ni Alcacid, hindi man lang makatingin sa mga mata ni Lenny. Ayaw nilang hawakan ng isang magnanakaw ang puso ng anak nila. Mas mabuting umalis na kayo bago pa mas lumala ang eksenang ito.
Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Lenny. Ang pagtitiwala ng mga magulang ng kanyang pasyente, ang bagay na pinakaiingatan niya bilang doktor, ay naglaho na parang bula dahil sa mga kasinungalingan ni Dante. Hinubad ni Lenny ang kanyang surgical mask ng may nangangatog na kamay. Para siyang isang robot na naglalakad habang inieskortan siya ng mga pulis at gwardya palabas ng surgical wing. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng ospital ay parang isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Dinaanan nila ang lobby. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang iba ay kumukuha pa ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Naririnig ni Lenny ang mga salitang kabit, magnanakaw, at sayang ang galing. Bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa kanyang likod. Nang makarating sila sa parking lot, binitiwan siya ng mga pulis matapos nilang makuha ang kanyang laptop at ilang mga folder mula sa kanyang opisina. Naiwan si Lenny na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse sa ilalim ng tirik na araw, ngunit ang nararamdaman niya ay isang matinding kadiliman. Sumakay siya sa loob ng sasakyan at doon ibinuhos niya ang lahat. Napahagulgol siya nang malakas ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa manibela. Bakit Dante? Bakit kailangang pati ang mga batang may sakit ay idamay mo? Sigaw niya sa loob ng kotse ngunit tanging ang sarili niyang hikbi ang sumagot sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa messenger. Isang mensahe mula kay Dante. Sabi ko sa iyo, Lenny, ang isang daga ay hindi kailanman magiging reyna. Ngayong wala ka ng lisensya at wala ng dangal, baka mas bagay ka na sa kalsada. Pirmahan mo na ang mga papeles bukas kung gusto mong matigil na ito o baka gusto mo ring makita ang sarili mo sa balita mamayang gabi. Desisyon mo. Nabitawan ni Lenny ang kanyang cellphone. Ang kanyang pagkatao ay tila abo na hinihipan ng hangin. Wala na siyang trabaho, wala na siyang dangal, wala na siyang pera dahil kontrolado ni Dante ang lahat. Siya ay mag-isa. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumigil ang kanyang paningin sa isang lumang litrato na nakadikit sa dashboard ng kanyang kotse. Isang litrato ng isang maliit na batang babae na nakayakap sa isang matikas na babaeng nakauniporme ng abogado. Isang matinding alaala ang bumalik sa kanya. Ang gabi 10 taon na ang nakakaraan nang iwan niya ang kanilang mansyon dahil mas pinili niyang sundin ang kanyang puso at pakasalan si Dante sa kabila ng babala ng kanyang ina. Lenny, ang lalaking iyan ay titingnan ka lang bilang isang tropeo. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, dudurugin ka niya. Ang boses ng kanyang ina ay tila umaalingaw-ngaw sa loob ng kotse. Hindi totoo yan, Ma. Mahal ako ni Dante. Hindi niyo lang siya maintindihan dahil puro kayo batas at kapangyarihan. Ganting sigaw ni Lenny noon. Mula noon, hindi na sila nag-usap. Hindi siya humingi ng tulong kahit nung nagsimula nang maging malupit si Dante. Ang kanyang pride ang naglayo sa kanya sa tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ma, bulong ni Lenny. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Ang langit ay naging kulay abo at ang mga patak ng ulan sa windshield ay parang mga luha ng langit. Pinaandar ni Lenny ang makina ng kotse. Hindi siya uuwi sa kanyang apartment. May isang lugar na kailangan niyang puntahan. Isang lugar na sinumpa niyang hindi na babalikan, ngunit ngayon ay ang tanging pag-asa niya sa gitna ng bagyo. Nagmaneho siya sa gitna ng baha at madilim na kalsada ng Quezon City. Ang bawat kidlat ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na dahan-dahang bumabalik. Makalipas ang 1 oras, huminto ang kanyang kotse sa harap ng isang dambuhalang pintuang bakal. Isang mataas na pader ang nakapaligid sa malawak na lupain at sa gitna nito ay isang antigong mansyon na puno ng kasaysayan at kapangyarihan. Ito ang tahanan ng mga Rosales, ang tahanan na kinalimutan niya para sa isang lalaking nagnakaw ng kanyang buhay. Nanginginig ang kanyang kamay
nang pindutin niya ang intercom sa gilid ng gate. "Sino ito?" tanong ng isang pamilyar na boses ng gwardya. Si Lenny ito." Sagot niya, ang boses ay nabubulunan sa luha at ulan. "Si Lenny Rosales, pakisabi kay Mama. Nandito ang anak niya. Pakisabi sa kanya. Kailangan ko siya." Bumukas ang dambuhalang gate ng dahan-dahan. Habang nagmamaneho si Lenny papasok sa mahabang driveway, tanaw niya ang anino ng isang babaeng nakatayo sa may balkonahe. Ang babaeng yon ay nakatayo nang tuwid suot ang isang itim na silk robe, tila hinihintay ang pagdating ng bagyo. Napatigil ang kotse ni Lenny sa harap ng pinto. Lumabas siya, hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang damit at mukha. Lumakad siya patungo sa hagdan at doon sa ilalim ng liwanag ng chandelier, sa labas, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang tambusyang si Tambusyang Corazon Rosales ay hindi gumalaw. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa marmol, walang mababakas na emosyon. Ngunit sa lalim ng kanyang mga mata, nakita ni Lenny ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang hustisya. Basang sisiw si Lenny habang nakatayo sa paanan ng mga hagdanang gawa sa matitigas na kahoy ng Nara. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok ay gumagawa ng maliit na lawa sa makintab na sahig ng mansyong Rosales. Sa loob ng 10 taon ito, ang unang pagkakataon na muli niyang nalanghap ang amoy ng lumang kahoy, mamahaling pabango, at ang kapangyarihang tila nakakabit na sa mga dingding ng bahay na ito. Ngunit sa halip na pagmamalaki, tanging matinding kahihiyan ang nararamdaman niya. "Ma!" Muling bulong ni Lenny, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sa bigat ng emosyon. Dahan-dahang bumaba si Justice Corazon Rosales mula sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang mahabang sutlang robe. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod kahit gabi na. Ang kanyang mukha ay nananatiling matatag. Ngunit nang makita ang kalagayan ng anak, ang gusot-gusot na surgical gown, ang namamagang mga mata at ang panginginig ng mga balikat, ay panandaliang kumislap ang pait sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Corazon. Nilapitan niya si Lenny, kinuha ang isang tuyong tuwalya mula sa lumapit na kasambahay at dahan-dahang ibinalot ito sa mga balikat ng anak. Sa simpleng haplos na yon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lenny. Napahagulhol siya at lumuhod sa paanan ng kanyang ina, niyayakap ang mga binti nito habang humihingi ng tawad sa pagitan ng bawat hikbi. "Patawarin niyo po ako, Ma. Tama po kayo. Mali ako. Lahat ng sinabi niyo tungkol sa kanya totoo lahat." Hagulhol ni Lenny. Sinira niya ako, Ma. Dinurog niya ang lahat ng pinaghirapan ko." Hinayaan ni Corazon na umiyak ang kanyang anak. Hindi siya nagbitiw ng, "I told you so?" Hindi siya nagalit. Hinaplos niya lamang ang likod ni Lenny, isang tahimik na pagtanggap na sa kabila ng lahat ng sakit at pagre-rebelde, ang kanyang anak ay nakauwi na. "Tumayo ka, Lenny." Ang boses ni Corazon ay mahinahon pero puno ng bakal. Ang mga Rosales ay lumuluhod lamang sa harap ng Panginoon, hindi sa harap ng mga taong walang halaga. Inakay ni Corazon si Lenny patungo sa maliit na library ng mansyon kung saan may mainit na tsa at apoy sa fireplace. Pagkatapos, makapagpalit ng tuyong damit, naupo si Lenny sa harap ng kanyang ina. Dito niya isinalaysay ang lahat mula sa mga panlalait ni Dante sa loob ng 7 taon, ang pagkakaroon nito ng anak sa labas kay Bianca Lorenzo, hanggang sa maruming balak nitong gamitin ang foundation para sa money laundering at ang pag-frame sa kanya sa korte. Ipinakita ni Lenny ang mga litrato ng bank transfers at ang mga pekeng voucher na kinunan niya sa opisina bago siya itaboy ng mga pulis. Habang tinitingnan ni Corazon ang bawat dokumento sa screen ng cellphone ni Lenny, ang kanyang aura ay dahan-dahang nagbabago. Ang pagiging ina ay pansamantalang naitabi
upang bigyang daan ang pagiging isang batikang mahistrado. Isang malamig at kalkuladong galit ang bumalot sa silid. The Grand Solitaire bulong ni Corazon habang nakatingin sa unit na binili ni Dante gamit ang pera ni Lenny. At ang kumpanyang ito, Shell Company ito ng mga Villanueva sa British Virgin Islands. Masyado silang naging kampante. Tumingin si Corazon ng diretso sa mga mata ni Lenny. Alam mo ba kung bakit pinili ni Dante na sa foundation mo gawin ang laundering na ito? Umiling si Lenny. Dahil ang puso ng Bata Foundation ay isa sa mga charitable institutions na direktang nasa ilalim ng oversight ng Supreme Court at ng Department of Social Welfare and Development dahil sa laki ng mga donasyon nito. Paliwanag ni Corazon. Akala ni Dante ang pangalan mo ang magsisilbing proteksyon niya. Pero ang hindi niya alam dahil sa status ng foundation na ito, ang anumang pandaraya rito ay hindi lamang isang civil case. Ito ay isang krimen laban sa Estado. It is a national fraud. Di isang manipis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon, isang ngiting madalas makita ng mga kriminal bago sila hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Gusto niyang pirmahan ko ang waiver bukas, sabi ni Lenny. Tinatakot niya ako na itutuloy niya ang mga kaso laban sa akin sa Board of Medicine. Hinawakan ni Corazon ang kamay ni Lenny, mahigpit at nagbibigay ng lakas. Hayaan mong ituloy niya ang gusto niya. Hayaan mong isipin niyang nanalo na siya. Ang mga taong katulad ni Dante ay pinakabulag kapag pakiramdam nila ay hawak na nila ang mundo sa kanilang mga palad. Tumayo si Corazon at lumapit sa kanyang antigong mesa. Kinuha niya ang isang itim na telepono na tila bihira lang gamitin. Anong gagawin natin, Ma? Tanong ni Lenny. Hindi natin, Lenny. Ang hustisya ay hindi kailangang magmadali, pero kailangan itong maging tumpak, sagot ni Corazon. Sa loob ng 10 taon, hinayaan kitang mabuhay sa sarili mong desisyon dahil gusto kong matutunan mo ang halaga ng iyong sariling pangalan. Ngayong gabi, ipapaalala ko sa pamilya Villanueva kung sino ang kinalaban nila. Dinial ni Corazon ang isang numero. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa kabilang linya. Hello, Director Magno, si Justice Rosales ito. Pasensya na sa pagtawag ng ganitong oras. May ipapadala akong file sa iyong secure email sa loob ng 5 minuto. Gusto kong mag-organisa ka ng isang special investigative team para sa isang money laundering and national fraud case. Yes, the Villanueva Group. Gusto ko ng full financial audit pati na ang mga accounts nila sa Singapore at BVI. Huminto si Corazon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ulan sa labas ng bintana. At Direktor, gusto ko handa ang mga warrant sa susunod na hearing sa Regional Trial Court sa Makati. I want a simultaneous raid sa kanilang opisina at sa unit nila sa The Grand Solitaire, no media leaks, until the actual arrest. Maliwanag. Ibinaba ni Corazon ang telepono. Humarap siya kay Lenny na may isang mukhang puno ng determinasyon. Lenny, bukas ay babalik ka sa korte. Haharapin mo si Dante. Huwag kang magpapakita ng takot. Huwag kang magpapakita ng galit. Magpakita ka bilang isang Rosales, isang babaeng marunong maghintay sa tamang sandali para maningil. Pero ang lisensya ko, Ma. Ang lisensya mo ay maibabalik, Lenny. Dahil bago matapos ang linggong ito, ang pangalang Villanueva ay magiging kasing kahulugan na lamang ng kahihiyan sa buong bansa. At ikaw ang magiging mukha ng tagumpay laban sa kanilang kasamaan. Yumakap si Lenny sa kanyang ina, ramdam ang init at proteksyon na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang bagyo ay dahan-dahan ng kumakalma, pinalitan ng isang matalas na layunin. Maayos na maayos ang pagkaka-adjust ni Dante Villanueva sa kanyang mamahaling necktie habang nakatingin sa salamin ng comfort room sa Regional Trial Court. Ang kanyang suot na charcoal gray suit
ay tila isang baluti ng kapangyarihan. Ngumisi siya sa kanyang sariling refleksyon. Para sa kanya ang araw na ito ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay ang kanyang koronasyon bilang nag-iisang nagwagi sa laro nila ni Lenny. Isang pirma na lang, Dante, bulong niya sa sarili. Isang pirma na lang at lahat ng pinaghirapan ng matalinong doktora na yan ay magiging sayo na. Lumabas siya ng banyo at naglakad sa pasilyo patungo sa courtroom. Sa bawat hakbang niya nararamdaman niya ang pamilyar na yabang na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Sa loob ng korte, naroon na si Attorney Garcia, abalang nag-aayos ng mga dokumento sa kanilang mesa. Lumingon ito kay Dante at tumango ng may kumpiyansa. Handa na ang lahat, Ginoong Villanueva. Mahinang sabi ni Garcia. Nakausap ko na ang ilang kakilala natin. Ang kailangan na lang natin ay ang pagsuko ni Dr. Lenny sa harap ng huwes. Sa bigat ng mga ebidensyang iniharap natin noong nakaraang hearing, wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang pumirma sa waiver. Naupo si Dante at sumandal ng komportable. Inilibot niya ang kanyang paningin sa silid. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Lenny Villanueva kasama ang kanyang abogadong si Mateo Santos. Bahagyang kumunot ang noo ni Dante. Inaasahan niyang makikita ang isang Lenny na wasak namumugto ang mga mata at halos hindi makalakad sa bigat ng kahihiyang idinulot niya rito noong nakaraang mga araw. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng tila nagbago ang anyo sa loob lamang ng isang gabi. Nakasuot si Lenny ng isang itim na business suit na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na dati ay madalas, na nakapusod lang ng madalian dahil sa trabaho, ay maayos na nakastyle, pero ang pinaka nakakabahala para kay Dante ay ang kanyang mga mata. Wala na rito ang takot, wala na rito ang pighati. Ang mga mata ni Lenny ay kasing lamig at kasing talas ng surgical steel na ginagamit nito sa operasyon. Naupo si Lenny sa kabilang panig ng mesa nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Dante. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at may awtoridad. Masyadong matigas ang loob, bulong ni Dante sa kanyang sarili, habang pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. Akala mo siguro ay may magagawa pa ang pag-aayos mo ng ganyan. Sa huli, luluhod ka pa rin. Tumayo ang lahat nang pumasok ang huwes. Nagsimula ang session sa pagbasa ng mga agenda para sa araw na yon, ang formal na dibisyon ng mga ari-arian at ang pagtalakay sa settlement agreement na inaalok ni Dante kapalit ng hindi pagtutuloy ng mga reklamong kriminal laban kay Lenny sa Professional Regulation Commission. Justice is about facts, panimula ni Attorney Garcia nang bigyan siya ng pagkakataon na magsalita. At ang katotohanan ay malinaw, ang aking kliyente, si Ginoong Dante Villanueva, ay naging mapagbigay sa kabila ng pagtataksil at pandarayang ginawa ng kanyang asawa. Inaalok namin ang settlement na ito para matapos na ang lahat nang hindi na kailangan pang kaladkarin sa putikan ang pangalan ng bawat isa. Tumingin ang huwes kay Lenny. Dr. Villanueva, nabasa mo ba ang mga tuntunin ng settlement? Sang-ayon ka ba na isuko ang iyong mga karapatan sa mga nakasaad na ari-arian para matigil na ang mga kasong isasampa laban sa iyo? Tumayo si Lenny. Hindi siya nanginginig. Tumingin siya ng diretso sa huwes. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Dante. Isang manipis at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpataas ng balahibo ni Dante. Your Honor, ang boses ni Lenny ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong courtroom. Bago po ako sumagot sa inyong katanungan, nais ko pong ipaalam sa korte na may mga bagong impormasyong lumitaw na magpapabago sa direksyon ng usaping ito. Ang settlement na inaalok ni Dante Villanueva ay hindi lamang isang insulto sa aking pagkatao, kundi isang paraan niya
para pagtakpan ang sarili niyang mga krimen. Biglang tumayo si Dante hindi na nakapagpigil. Your Honor, nagsisinungaling siya. Gagawa na naman siya ng kwento para iligtas ang sarili niya. Order! Mr. Villanueva, maupo ka. Bulyaw ng huwes. Nagpatuloy si Lenny, ang kanyang boses ay mas lalong naging seryoso. Your Honor, ang mga dokumentong iniharap nila laban sa akin tungkol sa foundation ay peke. At ang mga litratong ginamit nila para sirain ang aking dangal ay bunga ng malisyosong manipulasyon. Ngunit higit sa lahat ang perang sinasabi ni Dante na yaman ng pamilya nila ay perang nakuha sa pamamagitan ng pandaraya sa mga inosenteng bata at sa gobyerno. Namutla si Dante. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Paano nalaman ni Lenny ang mga detalyeng iyon? Nandito po ang aking abogado para ipakita ang mga tunay na records, sabi ni Lenny. Pero bago yon, nais ko pong tawagin ang isang tao na makakapagbigay ng linaw sa lahat ng ito. Tumingin si Attorney Garcia kay Dante, bakas ang pag-aalala. Dante, anong nangyayari? Sino ang tinutukoy niya? Hindi ko alam. Asik ni Dante bagamat nagsisimula na siyang kabahan. Ang huwes ay tila naguguluhan din. Dr. Villanueva, sino ang tinutukoy mong saksi? Wala sa listahan ang sinasabi mo. Ngumiti si Lenny. Wala siya sa listahan, Your Honor, dahil hindi siya ordinaryong saksi. Siya ang magsisilbing kinatawan ng katotohanan na matagal nang pilit na ibinabaon ni Dante Villanueva. Huminga ng malalim si Lenny. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang klase ng kumpiyansa. Lumingon siya sa malaking double doors sa likuran ng courtroom. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng korte ay binalot ng isang malakas at mariing tunog ng pagbukas ng pinto. Ang dalawang dambuhalang pinto ay bumukas nang sabay na tila ba may isang mahalagang personahe na paparating. Nagsipaglingunan ang lahat. Ang mga media na nasa likuran ay agad na naghanda ng kanilang mga kamera. Mula sa liwanag na nanggagaling sa labas ng pasilyo, isang silweta ng isang babae ang lumitaw. Nakasuot siya ng isang formal na itim na kasuotan. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng kapangyarihan na tila nagpapayanig sa sahig ng korte. Ang kanyang aura ay napakabigat, napakauyaw, na kahit ang huwes ay napaupo ng tuwid. Nang makalapit ang babae, sa gitna ng pasilyo, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa loob. Ang ilang mga abogado sa loob ng korte ay napasinghap at dahan-dahang tumayo bilang tanda ng respeto. Napatayo rin si Dante, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng naglalakad patungo sa harapan ay hindi lang basta isang saksi. Your Honor, isang boses na puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na para patahimikin ang lahat ng bulungan. Justice Corazon Rosales of the Appellate Court. I am here, not just as a mother, but as a representative of the law that has been mocked in this very room. Lumingon ang matandang babae kay Dante. Ang kanyang tingin ay tila isang hatol ng kamatayan. Dante Villanueva, akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pananakot sa aking anak? Kumusta po muli mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang muli tayong nagkakasama sa pagpapatuloy ng ating kwento. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kabanatang puno ng paniningil at katarungan? Sabi nila, walang mas hihigit pa sa lupit ng isang inang nagnanais protektahan ang kanyang anak. Paano kung ang inang yon ay hindi lamang armado ng pagmamahal, kundi ng mismong kapangyarihan ng batas? Ngayong araw, masasaksihan natin ang pagtatagpo ng hustisya at ng paghihiganti sa isang silid na magiging saksi sa pagbagsak ng isang mapang-aping imperyo. Ang bawat yabag ng sapatos ni Justice Corazon Rosales sa sahig ng korte ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan ng silid. Nakatayo ako sa tabi ng aking mesa
Ramdam ang pamilyar na bango ng aking ina, isang amoy ng tapang at integridad na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi ko naramdaman na ako ay maliit. Hindi ko naramdaman na ako ay promdi o isang daga na pilit umaakyat sa mataas na lipunan. Sa tabi ng aking ina, muli kong naalala kung sino talaga ako. Your Honor, muling nagsalita si Mama, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila nagpapayuko sa lahat ng nasa loob. Humihingi ako ng paumanhin sa biglaang paggambala sa inyong sesyon, ngunit ang kasong ito ay lumampas na sa usapin ng isang simpleng paghihiwalay. Ang usaping ito ay naging usapin na ng national fraud at money laundering. Ang huwes na si Judge Pineda ay tila hindi malaman ang gagawin. Dahan-dahan siyang tumayo, isang kilos ng respeto na hindi niya kailanman ibinigay sa akin o kay Attorney Mateo. Justice Rosales. Ang boses ni Judge Pineda ay bahagyang nanginginig. Isang karangalan po ang makita kayo rito. Ngunit, maaari po ba naming malaman kung ano ang inyong kinalaman sa kasong ito? Tumingin si Mama sa akin, isang tingin na puno ng pagmamalaki at pagmamahal bago muling humarap sa huwes. Ang respondent na si Dr. Lenny Rosales Villanueva ay aking kaisa-isang anak. At ako ay naririto, hindi lamang bilang kanyang ina, kundi bilang kinatawan ng National Bureau of Investigation na kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon laban sa ilang individual sa loob ng silid na ito. Parang may sumabog na bomba sa loob ng korte. Ang mga reporter sa likuran ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng mga anggulo. Napalingon ako kay Dante. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kumpiyansa ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang abogado na si Garcia ay tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. Hindi maaari. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng gulat. Rosales, Justice Rosales. Ngumiti ako nang bahagya, isang matamis, ngunit mapait na ngiti. Akala mo ba, Dante, ay wala akong pinagmulan? Akala mo ba ay totoong ulila ako sa probinsya na gaya ng kwentong binuo mo sa utak mo para mapaniwala mo ang sarili mo na mas mataas ka sa akin? Lumapit si Mama sa harap ng bench at inilapag ang isang makapal na asul na folder. Sumunod sa kanya ang 3 lalaking nakabarong na may mga ID ng NBI. Your Honor, patuloy ni Mama. Nandito ang lahat ng ebidensya. Sa loob ng 5 taon, ginamit ni Dante Villanueva at ng kanyang pamilya ang Puso ng Bata Foundation, isang charity na pinamamahalaan ng aking anak upang magpalusot ng higit sa 200 milyong piso. 200 milyong piso. Ang mga dokumentong iniharap nila rito noong nakaraang hearing na nagpapakitang si Dr. Lenny ang kumuha ng pera ay napatunayan naming mga palsipikadong lagda na ginawa sa pamamagitan ng sopistikadong software. Binuksan ng isa sa mga NBI agents ang isang laptop at ipinakita sa malaking screen sa korte ang mga bank trails. Ang mga perang ito ay direktang inilipat sa mga shell companies sa British Virgin Islands na pagmamay-ari ni Dante Villanueva, paliwanag ni Mama habang itinuturo ang mga graph sa screen. At ang kumpanyang bumili ng luxury unit sa The Grand Solitaire kung saan kasalukuyang naninirahan ang kabit ni Ginoong Villanueva ay nakarehistro rin sa parehong mga dummy directors. Kasalanan ito ng asawa ko, siya ang may hawak ng accounts. Sigaw ni Dante pilit na tumatayo habang itinuturo ako. Your Honor, ginagamit ni Justice Rosales ang kapangyarihan niya para protektahan ang anak niyang nangangaliwa. May mga litrato akong nagpapatunay na taksil siya. Humarap si Mama kay Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila mga diamanteng handang humiwa. Ang mga litratong sinasabi mo, Dante, sabi ni Mama sa isang nakakapangilabot na mahinahong tono.
Ang mga digital forensic experts ng NBI ay tapos na sa pagsusuri doon. Ang mga mukha ni na Dr. Lenny at Dr. Perez ay itinanim lamang sa mga katawan ng ibang tao. Nahanap na rin namin ang graphic artist na binayaran mo ng 50,000 piso para gawin ang manipulasyong yon. Kasalukuyan na siyang nasa pangangalaga ng batas at nakahandang tumestigo laban sa iyo. Napaatras si Dante, napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang buong katawan ay basang-basa na ng pawis. Ang kanyang mundo, ang kanyang pekeng imperyo ng dangal, ay dahan-dahang gumuho sa harap ng aming mga mata. Ginoong Villanueva, sabi ni Judge Pineda, na ngayon ay puno na rin ng galit. Ang mga akusasyong ito ay napakaseryoso. Hindi lamang ito usapin ng annulment, ito ay plunder. Wait, Your Honor, sigaw ni Attorney Garcia. Hindi namin alam ang tungkol sa mga laundering na yan. Ang kliyente ko ay, tumahimik ka Garcia. Putol ni Mama, dahil ang pangalan mo ay kasama rin sa listahan ng mga taong nagnotaryo ng mga pekeng dokumentong ito. Handa ka na bang mawala ng lisensya kasama ng iyong kliyente? Natahimik ang buong korte. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Dante. Biglang tumayo ang aking asawa, ang lalaking minahal ko noon, ngunit ngayon ay tinititigan ko ng may matinding pandidiri. Ano na ngayon, sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Kahit anong gawin niyo, ako pa rin ang Villanueva. Ang pamilya ko ang nagpapatakbo sa kalahati ng ekonomiya ng lungsod na ito. At ikaw, Lenny, isa ka pa ring hamak na probinsyanang nakikisilong lang sa apelyido ko. Wala kang kwenta. Isang baog na babaeng walang silbi, kundi ang humawak ng kutsilyo sa ospital. Lalapit sana ang mga NBI agents para pigilan siya, ngunit itinaas ni Mama ang kanyang kamay. Hayaan niyo siya, sabi ni Mama. Hayaan niyo siyang ipakita sa lahat kung gaano kababa ang kanyang pagkatao. Tumingin ako kay Dante ng diretso. Sa unang pagkakataon, hindi ako nasaktan sa salitang baog. Hindi ako nasaktan sa salitang walang kwenta. Dahil alam ko na ang tunay na may sakit ay siya, ang kanyang utak na puno ng dumi at ang kanyang pusong wala nang natirang kabutihan. Dante, mahinang sabi ko, tapos na ang paghahari mo. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng korte. Sa pagkakataong ito, hindi isang matandang mahistrado ang pumasok. Isang babaeng pamilyar na pamilyar sa amin ni Dante ang pumasok. Ineskortan din ng isang pulis. Si Bianca Lorenzo. Namutla lalo si Dante nang makita si Bianca. Bianca, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa iyo na manatili ka sa kondo. Tumingin si Bianca kay Dante, ngunit wala ng pagmamahal o paghanga sa kanyang mga mata. Sa halip takot at pagkamuhi ang nakita ko. Your Honor, boses ni Bianca nanginginig ngunit determinado. Nandito po ako para magsumite ng aking salaysay bilang state witness. Si Dante Villanueva. Siya ang nag-utos sa akin na itago ang mga records. Siya ang gumamit sa pangalan ni Dr. Lenny para magnakaw sa foundation. At meron akong mga audio recordings ng lahat ng pagbabanta niya sa akin at sa anak namin kung sakaling hindi ako sumunod. Hayop ka, Bianca, traidor ka. Galing ng gulo ni Dante. Tatalon sana siya sa mesa para saktan si Bianca, ngunit mabilis siyang nayakap at napigilan ng 3 NBI agents. Dante Villanueva. Sabi ni Mama, ang kanyang boses ay tila huling hatol ng langit. You are under arrest for national fraud, plunder, and falsification of public documents. Wala ng pamilya Villanueva ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Habang isinasuot ng mga agent ang posas sa mga kamay ni Dante, umalingaw-ngaw ang kanyang mga hiyaw ng galit at pagmumura sa buong courtroom. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang manakit na parang isang nasusukol na hayop na nawalan na ng katinuan. Napahawak ako sa braso ni Mama. Ramdam ko ang panginginig ng aking sariling katawan, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito panginginig ng takot. Ito ay ang panginginig ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa isang madilim at mahabang gabi. Tumingin ako kay Dante habang kinakaladkad siya palabas. Ang lalaking dati ay tinitingnan ko nang may paggalang ay isa na lamang ngayong kaawa-awang nilalang gumuho ang yabang at naiwan sa putikan ng sarili niyang mga gawa. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas na nakakabit sa aking mga pulso ay parang isang kagat ng makalawang na bakal sa aking balat. Ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa aking mga buto, isang lamig na hindi kayang pawiin ng anumang mamahaling alak o ang init ng penthouse sa Makati. Habang hinihila ako ng mga NBI agents, palabas ng courtroom ang mundo na dati ay nakayuko sa aking paanan, ay biglang nagbago ng anyo. Tumabi kayo, huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Galing ng aking hiyaw ngunit ang aking boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw lamang sa loob ng gusali. Ang mga taong dati ay nagkakandara pa para lamang makuha ang aking pansin, ang mga negosyanteng nakikipag-unahan para makipagkamay sa akin ngayon ay mabilis na tumatalikod at nagtatakip ng mukha para akong isang may ketong na biglang itinaboy mula sa isang piging. Paglabas namin sa main entrance ng Regional Trial Court, sinalubong kami ng isang dambuhalang pader ng mga flash ng kamera. Ang sikat ng araw ay tila nakikisali sa aking pagkapahiya. Inilalantad ang bawat butil ng pawis sa aking noo at ang gusot sa aking suit na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ginoong Villanueva, totoo bang ginamit niyo ang charity ng asawa niyo para sa money laundering? Ano po ang masasabi niyo sa testimonya ni Bianca Lorenzo? Dante, tumingin ka rito. Yumuko ako pilit na itinatago ang aking mukha sa likod ng aking mga nakaposas na kamay. Ngunit sa pagitan ng mga daliri ko nakita ko siya. Nakatayo si Lenny sa tuktok ng mga hagdanan ng korte. Hindi siya nakatingin sa mga kamera. Hindi siya sumasigaw. Nakatayo lang siya doon nang tuwid sa tabi ng kanyang inang si Justice Corazon. Ang liwanag ng araw ay tila bumabalot sa kanya, nagbibigay sa kanya ng isang aura na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa. Sa loob ng 7 taon ang tingin ko sa kanya ay isang asawang probinsyana, isang babaeng dapat lang na magpasalamat dahil pinakasalan ko. Pero ngayon, habang tinitingnan ko siya mula sa ibaba, mula sa posisyon ng isang kriminal na isinasakay sa itim na van, napagtanto ko ang isang katotohanan na tila sumaksak sa aking puso. Si Lenny ay hindi kailanman naging akin. Siya ay isang reyna na pilit kong ikinulong sa isang hawla ng aking mga panlalait at ngayong nakalaya na, siya ang ningnining niya ay napakalakas na kahit ako ay hindi na makatingin ng diretsyo. Siya ay maganda makapangyarihan at higit sa lahat, malaya. Lenny, nais ko siyang tawagin, nais kong humingi ng tulong, nais kong sabihing, mahal ko siya para lang iligtas ang sarili ko. Ngunit ang aking lalamunan ay tila barado ng sarili kong dumi. Isinara ang pinto ng van. Ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng semento. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi ko man lang napanaginipan sa aking pinakamasamang bangungot. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng pawis, ihi at kalawang. Hubarin mo yan, utos ng isang jail officer habang itinuturo ang aking suit. Ano? Hindi mo ba alam kung magkano ito? Galing pa ito sa Italy. Asik ko ang aking huling piraso ng kayabangan ay pilit kong itinatali sa aking katawan. Tumawa ang officer, isang tawang puno ng pangungutya. Dito sa loob, wala kaming pakialam kung galing pa yan sa langit. Ang tanging kulay na mahalaga rito ay orange. Hubad, dahan-dahan hinubad ko ang aking suit. Pakiramdam ko ay tinatalupan ako
ng aking balat. Nang isuot ko ang magaspang at mainit na uniforme ng bilanggo, doon lamang tuluyang bumagsak sa aking isipan ang katotohanan. Wala na ang Dante Villanueva na kinatatakutan. Wala na ang yaman. Wala na ang kapangyarihan. Ipinasok ako sa isang selda na siksikan. Ang mga rehas na bakal ay tila mga daliri ng kamatayan na nakapaligid sa akin. O may bagong big fish tayo rito sabi ng isang lalaking nakasandal sa pader. Ang katawan ay puno ng mga tattoo at ang mga mata ay kasing dilim ng gabi. Lumalapit siya sa akin kasama ang dalawa pang lalaki. Sila ang mga taong tinatawag kong hampas lupa at basura sa lipunan noon. Sila ang mga taong hindi ko man lang tinitingnan kapag dumadaan ang aking kotse sa kalsada. Villanueva, di ba niya tanong ng lalaki habang hinahawakan ang kwelyo ng aking orange na t-shirt. Napanood ka namin sa balita kanina. Ikaw pala yung nagnakaw sa pondo ng mga batang may sakit sa puso. Huwag mo akong hawakan. Bulong ko ang aking boses ay nanginginig. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking muka na nagpabagsak sa akin sa madumi at basang sahig ng selda. Dito sa loob kami ang batas, bulong ng lalaki sa aking tainga. At ang mga taong nagnanakaw sa mga bata, sila ang pinakamababang uri ng nilalang dito. Napaiyak ako. Hindi dahil sa pagsisisi sa aking mga nagawa, kundi dahil sa tindi ng sakit at kahihiyang nararamdaman ko. Naalala ko ang mukha ni Lenny noong huli kaming nag-usap sa opisina ng foundation. Ang babala niya na ang karma ay hindi natutulog. Habang nakahiga ako sa malamig na semento, narinig ko ang tunog ng ulan sa labas. Naalala ko ang gabi sa mansyon ng mga Rosales. Ang gabi kung saan akala ko ay nanalo na ako. Ngayon, naiwan akong mag-isa sa dilim habang ang taong binalak kong sirain ay nagsisimula na sa kanyang bagong buhay. Sa labas ng gusali ng korte, dahan-dahang naglalakad si Lenny patungo sa sasakyan ng kanyang ina. Ang hangin ay sariwa at sa wakas ay nararamdaman niya ang gaan ng kanyang dibdib. Lenny, tawag ni Attorney Mateo na tumatakbo mula sa loob ng gusali. Wait! Huminto si Lenny at lumingon. Mateo, may problema ba? Hindi pa ba tapos ang lahat? Hingal na hingal si Mateo nang makarating sa kanya. May hawak siyang isang puting sobre na may selyo ng Professional Regulation Commission at ng Philippine Medical Association. Kakarating lang nito sa opisina ko via courier kanina pero ngayon ko lang naabutan. Sabi ni Mateo ang kanyang mukha ay seryoso. Lenny, galing ito sa Board of Medicine. Tungkol ito sa kasong isinampa ni Dante bago siya maaresto. Kinuha ni Lenny ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Akala niya ay tapos na ang laban, ngunit alam niyang ang mga galamay ng impluwensya ni Dante ay malalim. Binuksan niya ang sobre at binasa ang unang linya ng liham. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ma! Tawag ni Lenny sa kanyang ina na nasa loob na ng sasakyan. Anong problema, anak? Tanong ni Justice Corazon habang bumababa muli ng sasakyan. Tiningnan ni Lenny ang liham pagkatapos ay tumingin sa malayo sa abot tanaw ng Manila Bay kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang nilalaman ng liham ay hindi ang kanyang inaasahan. Isang bagong pagsubok o marahil ay isang huling pagkakataon para sa isang mas malaking pagbabago ang nakasaad sa papel na yon. Kumusta po muli kayong lahat, mga giliw naming taga-subaybay? Sabi nila, ang katotohanan ay parang sikat ng araw. Maaari itong matabunan ng makakapal na ulap, pero hinding-hindi ito tuluyang mawawala. Ngayong araw ating saksihan ang huling kabanata sa paglalakbay ni Dr. Lenny. Isang kwento ng pagbangon, pagbawi sa dangal, at ang matamis na tagumpay ng katarungan. Handa na ba kayong buksan ang huling pahina ng ating kwento? Hawak ni Lenny ang puting sobre habang nakatayo sa harap ng Manila Bay. Ang hangin mula sa dagat ay malakas at may dalang amoy ng alat, ngunit sa unang pagkakataon
Sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lenny na malinis ang bawat hiningang pumapasok sa kanyang baga. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang dokumentong may selyo ng Board of Medicine at ng Professional Regulation Commission. Binasa ni Lenny ang bawat salita ng dahan-dahan na tila ba ninanamnam ang bawat letra. Formal Resolution Full Exoneration of Dr. Lenny Rosales Villanueva. Hindi lamang binawi ng board ang kanyang suspension. Nakasaad din sa liham ang isang formal at pampublikong paghingi ng paumanhin mula sa Board of Directors ng ospital dahil sa naging mabilis na paghusga sa kanya base sa mga pekeng ebidensya. Ang kanyang medical license ay muling aktibo at ang kanyang reputasyon ay muling binigyang dangal sa buong komunidad ng medisina. Naramdaman ni Lenny ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Tapos na, Lenny, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa papalubog na araw. Wala na ang mga Villanueva sa pangalan mo. Ikaw na muli, si Lenny Rosales. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga monitor sa loob ng operating room ay tila isang pamilyar na musika sa pandinig ni Lenny. Nakasuot siya ng kanyang surgical gown. Ang maskara ay maayos na nakakabit sa kanyang mukha. Sa kanyang paligid, ang kanyang surgical team ay tahimik na naghihintay ng kanyang utos. Scalpel, mahinahong sabi ni Lenny. Inabot ng nurse ang instrumento. Sa sandaling hawakan ni Lenny, ang malamig na bakal na ramdaman niya ang katiyakan ng kanyang mga kamay. Wala nang panginginig, wala nang pagdududa. Sa loob ng operating room na ito, siya ang reyna hindi dahil sa apelyido ng asawa, kundi dahil sa kanyang sariling galing at malasakit. Matapos ang 4 na oras na maselang operasyon, sa puso ng isang sanggol, lumabas si Lenny sa operating room. Sinalubong siya ng isang mag-asawang naghihintay. Sa labas ang mga mata ay puno ng kaba at pag-asa. Dr. Rosales, kumusta po ang anak namin? Tanong ng ina ng pasyente. Ngumiti si Lenny, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagumpay po ang operasyon. Maayos na ang tibok ng puso ng inyong anak. Maari na siyang mamuhay ng normal. Ang mga magulang ay humagulgol sa tuwa at niyakap si Lenny. Maraming salamat po, Doktora. Kayo po ay isang hulog ng langit sa amin. Hinding-hindi po namin malilimutan ang ginawa niyo. Habang naglalakad si Lenny patungo sa kanyang bagong opisina, napansin niya ang malaking karatula sa bungad ng bagong gusali ng ospital, the Corazon Rosales Pediatric Heart Center. Ang bagong foundation na ito ay hindi na kailanman magiging instrumento ng pandaraya. Ito ay itinayo mula sa sariling yaman ng mga Rosales at sa tulong ng mga tunay na nagnanais makatulong sa mga bata. Pumasok siya sa kanyang opisina at natagpuan ang kanyang inang si Justice Corazon na nakaupo sa sofa nagbabasa ng isang legal journal. Tapos ka na ba, anak? Tanong ni Corazon, ibinababa ang kanyang salamin. Opo, ma. Matagumpay ang huling surgery para sa araw na ito. Sagot ni Lenny habang tinatanggal ang kanyang gown. Naupo si Lenny sa tabi ng kanyang ina. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan, isang katahimikang hindi na kailangang punan ng mga salita. Ang 10 taon ng hidwaan ay tila isang malayong alaala na lamang. May balita na mula sa korte tungkol kay Dante, mahinahong sabi ni Corazon. Nahatulan na siya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong plunder at national fraud. Wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin ang sentensya. Ang pamilya Villanueva ay opisyal nang naghain ng bankruptcy dahil sa dami ng mga kasong sibil na isinampa laban sa kanila ng mga biktima ng kanilang pangungurakot. Huminga ng malalim si Lenny. Wala na akong galit sa kanya, ma. Nararamdaman ko na lang ay awa. Inubos niya ang kanyang buhay sa paghahabol ng kapangyarihan hanggang sa wala nang natira sa kanya kundi ang 4 na sulok ng selda. Hinawakan ni Corazon ang kamay ng kanyang anak.
Proud ako sa iyo, Lenny. Hindi dahil nakuha mo ang hustisya, kundi dahil nahanap mo muli ang iyong sarili. Ipinakita mo sa lahat na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tratuhin ng ibang tao, kundi sa kung paano niya itatayo ang kanyang sarili matapos siyang madurog. Ngumiti si Lenny at sumandal sa balikat ng kanyang ina. Salamat, Ma. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang maging masakit. At ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sariling dignidad. Nang gabing yon, lumabas sina Lenny at Corazon sa ospital. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumingin si Lenny sa madilim na langit na puno ng mga bituin. Naalala niya ang batang Lenny na nangarap lamang na magligtas ng buhay. Ngayon, hindi lang buhay ng iba ang kanyang nailigtas, kundi ang sarili niyang buhay. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang nasasaktang asawa patungo sa isang malayang babae ay ganap na. At sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang panibagong lakas, isang lakas na hinding-hindi na muling makukuha ng kahit sino. Ang kwento ni Dr. Lenny Villanueva ay nagtatapos bilang isang makapangyarihang patunay na ang katotohanan at dangal ay hindi kailanman kayang durugin ng kasinungalingan. Mula sa isang babaeng sinubukang sirain ang sariling asawa, sa korte, pinili niyang manindigan hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pangalan at propesyon. Sa kabila ng mga paratang at panlilinlang na naig ang hustisya at ang mga nagbalak bumagsak sa kanya, ay siya ngayong humarap sa kapalit ng kanilang kasamaan. Samantala, si Lenny ay muling bumangon, malaya marangal at mas matatag sa kanyang misyon bilang tagapagligtas ng buhay. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang at ang mga tapat sa sarili ay laging makakatagpo ng hustisya. Ikaw, kung ikaw si Lenny, kaya mo bang ipaglaban ang iyong dangal kahit buong mundo ang laban sa'yo? Naniniwala ka ba na ang katotohanan ay laging mananaig sa huli? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay maayos ang iyong kalagayan at hindi ka nawawalan ng pag-asa. Kung may pinagdaraanan ka, nandito lang ako, handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa iyo.